Oh. Wala kang puso, ayaw mo ma-criticize. Kagagawan mo yan. Tanim ka ng fake witness, tapos ngayon na we criticize you, kakasuhan mo kami. Risa, tanas ka tayo. Bastos. Bastos tong mama na to. Bastos tong Teo Moreno. Masyadong bulgar. Ano ang napakalupit na sagot nitong si Teo Moreno kaugnay doon sa kasong isinampa sa kanya nitong si Senator Risa Hontiveros, habang itong si Ma'am Sastrogando Sasot binakbakan na rin ho itong si Senator Risa sa kanyang FB page, maging itong si Sir Banat Bay, naku, bumanat na rin ho sa kanyang FB page, pati itong si Senator Robin Padilla meron na rin hong pahaging sa mga balat sibuyas na mga politiko. Pero bago ho natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga sa mga kasama natin dito sa PH Update na hindi pa nakasubscribe. Nako, kulang-kulang sa kalahati ng mga nanonood sa atin dito hindi pa ho nakasubscribe. Not subscribe, nasa 45%. Pero yung mga nakasubscribe na nanonood, napakarami ho mga kababayan. Nasa 55.2% palakpakan. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, paabuti na ho natin ng 910,000 subscriber yan. Maraming salamat ho mga kababayan. Ayun na nga, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Sir Teo Moreno ha. Binakbakan ho talaga niya itong si Senator Risa, at pupunta ho tayo doon sa FB page nitong si Ma'am Sastrogando Sasot at doon sa FB page nitong si Sir Banat Bay, at pupunta din ho tayo diyan sa diyan sa naging press con kaninang umaga diyan sa Senado kaugnay ho sa impeachment nitong si VP Sara. Sa tingin ko itong si Attorney Reginald babanatan ho niya yung mga tagapagsalita diyan sa House of Representatives. Yan ho kasi ang tagapagsalita ng impeachment court. Yan si Attorney Reginald. Anong apelyido nito? Nakalimutan ko. Attorney walang pangalan. Tupalo na lang yung pangalan. Ito, dito tayo kay Teo Moreno. Game. Hello, friend. Kamusta ka, friend? Nako. No? Risa, tanas ka. Bad idea. Risa, bad idea. Yung ginawa mo, very, very bad idea. Kung ako sa'yo, nag-focus ka na lang kay alias Rene. Diba? Hinanap mo si alias Rene. Yung mga yan, pagka kinanti mo yan, naku, yari ka dyan. Oh. Wala kang puso, ayaw mo ma-criticize. Kagagawan mo yan. Tanim ka ng fake witness, tapos ngayon na we criticize you, kakasuhan mo kami. Risa, tanas ka tayo. Bastos. Bastos tong mama na to. Bastos tong Teo Moreno. Masyadong bulgar. Sen Risa, tanas ka daw. Pikon na sa tingin ko. Sabi nga dun sa mga napabasa ko, di na raw siya naligo Yung tipong madaling araw pa lang daw na yung dating parang nandun na siya sa entrada ng NBI Yung tipong maaga siya dun sa NBI. Kain ka na lang ito kangkong chips. Correct. Buti pa magpaganda ka dito sa Laxmed, sa Satanas. Risa, wrong move sabihin ko sa'yo. Ganito kasi yan, Risa. Dapat talaga, ang kalaban mo lang dito, si alias Rene. Imbis na hindi ka na nagdagdag ng kalaban mo, dinagdagan mo pa. Nasa defensive mode ka na nga. Di ba siya nasa defensive mode dito sa issue na to? Wala ho siya kumbaga siya ang binibira dito. Imbis na, piliin natin yung mga laban natin. Kasi pagka kinasuhan natin yung mga vlogger na yan, sigurado mamaya't mayain tayo ng mga yan. Hindi ho ba kinonsidera yon ng inyong legal team? Yung yung taga-abot mo ng index card? Hindi ba nila kinonsidera yon? Na, sige focus muna tayo kay alias Rene. Hayaan nyo muna yung mga vlogger na yan. Pagpipiestahan ako niyan kung sakaling isinama ko. At yun na nga nangyayari dito.
O ngayon, biglang ilinabas yung issue ng mga sabungero, yung antag dito, missing sabungero, yung whistleblower, lumantad na. Ano, para tabunan tong issue ni Risa? Naku, malabo yan. Pero kung hindi mo sinama yung mga vlogger, malamang sa malamang. Ito, kasi medyo, natin yan, gabay natin ng konti yung social media eh. Diyan sa pag-angat, yung pag-init ng issue ng mga nawawalang sabungero, merong tsansa na kahit papaano matabunan itong issue nitong si alias Rene. Kaso patola ka. Anak ng tokwa, tinanong ka lang ng mga vlogger, pinagkakasuhan mo. O punta na ho tayo dito kay Ma'am Shas Roganto Sasot. Alamin ho natin kung ano sagot niya dito kay Risa Hontiveros. Ito mga kababayan, kinuha na no ng comment reaction itong si Ma'am Shas Rogando Sasot ng GMA. Napakalupit ho ng sagot niya dito kasi nga naman ang tanong dito kung kakasuhan mo yung mga malalaking vlogger, yung mga kilalang personalidad sa social media dahil diyan sa pagsishare ng video na yan, itong si Ma'am Crisette, di nga niya sinare, di ba? Dapat pala, ikasuhan mo rin ng GMA News kasi sinare din naman nila yan Di ba? Bakit mga vlogger lang? Karamihan ng mga ng mga social ng mga mainstream media pinalabas din naman 'yan. Kumuha sila ng clip diyan sa video na 'yan, itong si alias Rene, may inano pa nga siya mula sa YouTube channel ni Pagtanggol Valiente Di ba? Linagay pa nga dyan kung saan nanggaling yung video. Bakit mga vlogger lang? Yun ang tanong doon. Ito ang sagot nitong si Ma'am Shas Rogando Sasot dyan sa email na yan ng GMA News. Dear GMA News, thanks for asking for my comment. Here it is. I only learned about the video from GMA News 7. It is libelous to share it. Then what's good for the gander must good for GMA. Ibang klasyo talagang bumanat tong si Ma'am Shas Rogando Sasot. Tama nga naman mga kababayan. Kung kinasuhan yung mga nag-share o nagkomento o tinag itong si Senator Risa Hontiveros para tanungin siya doon sa particular na issue na yon, dapat pag-aralan din ang kampo nitong si Senator Risa kung sasampahan nila ng kaso ang GMA at lahat ng network na nagpalabas ng video na yan, nitong si alias Rene. Kasi ganito ho yan mga kababayan. Hindi ho natin pinag-uusapan dito. Nagsalita ang video, hindi lumabas yung video, kinote nila itong si alias Rene base doon sa sinabi niya doon sa video. Pare-parehas lang ho yung mga kababayan. Di ba? Kasi alam ko hindi nila pinagsalita dyan si alias Rene. Pero sinasabi nung reporter yung sinabi ni alias Rene doon sa kanyang video. Yun. So wala ho yung kaibahan doon sa ginawa ng mga vlogger. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, Senator Risa, bakit mga vlogger lang ang ginasuhan mo? Bakit hindi nyo tinira yung mga mainstream media at yung abogado na nanghahamon sa inyo, nakasuhan nyo siya? Etong si Atty. Ferdy Topacio, ano ho bang nangyari, Senator Risa, di ba? Yun ang problema ho natin dito mga kababayan. Ito naman itong si Sir Banat Bay. Nako, ito matapang to Ito, palakpakan muna natin itong si Sir Banat Bay. Ika nga, luto ang pusod nito Ito. Hontiveros, if you think you can scare me, think again. You just fueled me. Yari kayo dyan. Mamaya, abangan natin yung video nitong si Sir Banat Bay. Tingnan natin kung ano yung mga birada niya dito kay Senator Risa. Chine-check ko kasi natin. Chine-check natin yung mga FB page ng mga iniidolo nating vlogger. Tapos ito, Risa equals hypocrite. Ito ang post nitong si Senator Robin 3 hours ago 3 hours ago ito. Kay Senator Robin Padilla ito. Kapag kayo nagrereklamo, pinapakinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression and at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso. Yan, ganyan na ganyan ho. Ganyan na ganyan ho ang ginawa nitong si Risa Hontiveros. Ang kalayaan ng iba, pambihira talaga. Practice what you speech.
sa lagay ho na yan, gusto pa hong i-criminalize nitong si Risa ang tawag dito, ang cyber libel, i-decriminalize. Gusto niyang i-decriminalize ang libel, kung di ho tayo nagkakamali. Oh, meron ho tayong nabasang ganun. Sa lagay na yan, ha, nagkomento lang ho itong mga vlogger na to, ayan, itong si Sir Banat Bay, doon sa videong ilinabas nitong si alias Rene, parang nagtatanong, Senator Risa, totoo ba to? Ano ba tong issue na to na lumalabas na kesyo ganito daw, 1 milyon, mahigit 1 milyon. 'Di ba? Maraming tanong kahit tayo dito sa PH Update kasi hindi ho malinaw. Ngayon, imbis na latagan tayo ng talagang ebidensya na madidiin, etong si alias Rene na sinungaling siya, linabasan ho tayo, puro mga screenshot. Ano tayo, mga bata? Ilabas mo sa amin, Senator Risa. Merong CCTV ang opisina mo. Ha? Huwag mong ilagyan ng audio, yung pabalik-balik. Sabihin mo, eto, December 2023. Ayan, kita nyo yan, Di ba? December 2023 yan. January 2024, nag-umpisa na ang Di ba? Labasan nyo ho kami ng mga resibo. Yung totoong resibo, hindi screenshot. Kalukuhan niyang screenshot. Yan mga kababayan. Isusunod doon natin dito yung kay Ma'am Joy. Tingnan mo natin kung ano yung mga birada niya dito kay Senator Risa. Kaugnay dito sa issue na to. Ngayon naman, siyempre, kailangan ho muna nating mag-update diyan sa Senado dahil marami na hong nagtatanong kung kumusta na ang impeachment. Siyempre, yung taga-House of Representatives, mga sintu-sintu yung mga tagapagsalita nila doon. Dito ho tayo kay attorney. Ito tagapagsalita ho ito ng Korte Suprema, kaya mas ito, kumbaga, mas kapani-paniwala. Di ba, Senator Risa? Relax ka lang. Ano yun? Mali yung shot call na yun. Ako nagsasabi niya, mali yung shot call kasi hindi mo naman kalaban yung mga vlogger Nagtatanong lang yung mga vlogger. Pagka linabasan mo ng ebidensya yung mga vlogger, binara mo sila, ayan ebidensya, manahimik kayo ngayon. Sigurado mananahimik sila kasi linabasan mo ng ebidensya. Ano linabas mo ebidensya? Ebidensya doon, mga CCTV footage, yung email, na totoong email, yung gumagalaw, hindi screenshot, kalokohan yung screenshot na yon. Diba? CCTV footage na nagpabalik-balik, ilabas nyo ho yung mga yan. Kaso ang hirap nito, pagka linabasan tayo ng CCTV, baka makita natin si Torre, makita natin ang US Embassy, makita natin yung mga tauhan nitong si Lagdameo, di ba? Baka hindi natin sinasabi na nandun sila sa CCTV. Kaya baka siguro hindi makapaglabas ng CCTV etong si Risa Hontiveros dahil base doon sa mga revelasyon etong si alias Rene, yung mga individual daw na nabanggit natin na yon, di umano, yun ang mga kamiting niya nung kasagsagan nung KOJCC. Di ba? Yun mga kababayan. Baka hanggang screenshot lang talaga si Risa dahil kung sakaling maglabas siya ng CCTV footage, mabibisto siya lalo. O kaya naman, hamunin natin tong si Senator Risa. Labasan nyo ho, pahiyaan nyo ho yung mga vlogger. Pahiyaan nyo ho yung mga nagsasabi na binayaran mo itong may ibang vlogger dyan. Ganito yan. Si Atty. Ferdito Pasio nga. Diba? Ipahiyaan nyo ho kami lahat. Isama na ako. Labas ho kayo ng totoong ebidensya. Labas ho kayo ng, yung email, hindi yung screenshot. Labasan nyo kami na CCTV footage. Yung mga naging pagpupulong nyo, yung mga naging picture taking, alam naman nag-picture taking kayo. Di ba? Sigurado may picture taking yan. Labasan nyo kami ng picture taking. Huwag yung puro laway yan lalatag nyo sa amin. Wala akong maniniwala dyan. Dito na ho tayo sa tagapagsalita ng impeachment court. Impeachment case of Vice President Sara Duterte. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede, but these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings' integrity. So,
the disrespect. Itong si Attorney Reggie Tonggol, ha? Palakpakan natin itong si Attorney Reggie Tonggol. Oh. Siya ang ating papakinggan dito. Feeling ko medyo na tong si Attorney, di na lahat sasagutin niya kasi naranasan niya na yung kakups ng mga mga reporter, di ba? Tanong sila ng tanong, Attorney, ganito, ganyan. Maya-maya pag nag-report sila, ba't iba to? Ba't biglang tinutulungan ko na itong si Sara Duterte, di ba? Naaning tong si Attorney Reggie eh. Teka lang, tinanong niyo ako. Ngayon sumagot ako, bigla tinutulungan ko. mga din yan. Yung mga reporter dyan sa Senado, di ba? Kaya ayaw natin marinig yung mga tanong nila. Ang kukups nila sa totoo lang. For or attempts to undermine the impeachment court processes, threaten the independence and credibility of the court, and jeopardizes public trust on the process itself. We therefore encourage the public and all involved parties to participate constructively and respectfully in the legal discussions without insinuating any malice on the court. So we will be able to take questions po. Sir, actually, yun din yung tanong ko. Pero basically, yung sabi ni Attorney Congressman Jokno, no, if Congress will designate prosecutors to the panel, that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. So parang wala nang need for another certification communicating that they want to pursue the impeachment trial. Actually, yung pag-authorize ng mga House prosecutors, no, pagbibigay ng authority, I think it will also be contained in a resolution because as you know, the Congress is a collegial body and it can only act collegially through its parliamentary procedures such as passing of a resolution or a bill. So I think since there's already going to be that process of authorizing the prosecutors, so magandang isabay na lang rin po yung resolution na yon. At pwede naman nakalakip yun doon sa isang resolution lang. Pero sinasabi po ni Congressman Jokno, the fact na mag-e-elect sila ng prosecutors, hindi raw ba enough na yon na communication na gusto na lang ituloy yung impeachment trial po at hindi na kailangan ng hiwalay na certification? Well, if that is the position po of the House prosecutors, then we will just await whatever filing that they will make in due time once they convene the 20th Congress. As far as you're concerned, attorney, hindi enough yung pag-elect po na ng prosecutors. Kailangan maghiwalay na communication na nagsasabing gusto namin ituloy itong impeachment trial na to. Well, the question should be asked again, how will that election or authorization of the House prosecutors will happen? Paano sila ma-authorize? In what kind of action? Is it just a letter from the speaker? Or is it a formal authorization coming from the plenary of Congress itself? So, wala naman tayong question na gagawin yon at naniniwala tayo sa kakayanan naman ng House of Representatives at sinabi na rin naman ng Speaker of the House na they will comply. So, I don't see any problem in na pagsabayin na yon, no? Hindi, mga kasi yan, attorney. Yung mga reporter dyan, maraming problema dyan. Wala nang problema, ginagawang pa nila ng problema para sa bagay, meron silang ika nga, for soundbite purpose, attorney. Ganun lang yan. Sir. Follow up lang po. Sorry. Sir, follow up lang doon sa yung sa prosecutors. Kailangan pa ba talaga ng plenary action? Kailangan pa approbahan ng House plenary yung mga prosecutors na papalit? Well, because nga collegial body ang Congress, no? How do they actually authorize somebody? No, like for example, in a corporation, kapag corporation 'yan, para yung isang tao ay ma-authorize to represent the corporation, then the board of directors has to come up with a board resolution and the corporate secretary will have to come up with a secretary certificate. So, in any collegial body, ganun po may memorialize yung authority to be given to any person. So, as a collegial body, Congress as a collegial body is expected to also do the same. So, ako po, basic lang naman po yun, no? Kung meron pong other way na gagawin po sila, then
tingnan na lang po natin kung ano po yung ipapasa nila, and then let the impeachment court decide on the sufficiency of their compliance or submissions. Sir, si Senator Risa Hontiveros po parang nananawagan na kailangan na pong manumpa na raw yung mga bagong senador sa 20th Congress. May we get your comment lang? Highlight lang po natin, no, na as of today po, 6 out of the 11 major steps outlined in the procedural framework, or that accounts for 55% of the entire process, has already been accomplished by the impeachment court. Kung makikita nyo rin po doon, no, sa proseso na yon, nandoon yung pag-swear in ng ating mga senator judges. So, yung call po for swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate President. Kasi po, ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate President, no, is going to be elected or re-elected again. So, kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa, na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So gusto ng presiding officer, as a matter of prudence and diligence, na gawin na lamang po yon kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatayong presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Sir, hindi ba considered continuing yung powers ni SPGs, considering hindi naman po nag-expire yung term niya nito? And that's one school of thought, no? Tama yung school of thought na yan. And there is another school of thought na hindi rin continuing kasi nga may adjournment nga, no? And if you see the parliamentary processes doon sa rules ng Senate as legislative body, gano'n na nangyayari sa first day, nag-e-elect sila ng Senate President or kino-confirm nila yung election nung nakaupong Senate President. So, because of that procedure in the Senate rules, then there might also be another school of thought who would say otherwise, contrary to your school of thought. So yun yung ayaw na nating mapagdebatehan pa pagdating ng convening on July 29. Kasi gusto na nating kung ano na lang yung mga urgent matters na nakahain, katulad ng pag-join ng issues already na sinasabi din ni Congresswoman De Lima, no, na-joined na yung issues. So, dahil joined na yung issues, then the impeachment court can already proceed and act accordingly based on the next steps in the process. Sir, so the earliest that the new senator judges can take oath ay July 29, sir, after maka-elect ng July 28, whether or not sa SPGs yun? Tama po, kasi alam na po naman natin na yung July 28 is just a ceremonial opening of Congress. Medyo busy yung mga senator judges doon at saka yung ating House din. So, only after that maaaring mangyari yon. Sir, Medyo clarify ko lang to. Ibig sabihin, sir, balik ako yung sa certification po to proceed, kailangan nilang isubmit plus yung authorization ng bagong mga prosecutors? Ano po? Yes. Because so correct. Dalawang compliance pa, sir? Yung sa House prosecute, sabi ko nga, pwede na siguro nilang isabay yun dahil gagawin na rin naman nila isang proseso. So, as a matter of efficiency, then the House may elect whatever they want to do on how to comply with those two processes. Kasi nga yung authority rin ng House prosecutors ng 19th Congress has already ended when the 19th Congress adjourned. So there needs to be another authorization from the 20th Congress of the new set of House prosecutors. Attorney, how will you explain the impeachment court being a continuing body outside of legislative matters and processes when in fact it again requires plenary action para po doon sa pag-reconvene ng court and pag-oath po ng mga senator judges? Because nakasalalay po yung presiding officer doon sa kung sino yung magiging Senate President. Yun lang yung sagot doon, no? Kung walang ganong proseso, then baka tama rin yung school of thought mo na dapat magpatuloy. Pero kung
may mga magsasabi rin sa iyo na school of thought na baka hindi. So para hindi na lang ma-question yun, due diligence and prudence requires the presiding officer not to anymore overstep, no? So that his actions will not be questioned. Kaya kung makikita niyo po ang galaw ng Senate President o ng presiding officer mula Pebrero, napakaingat kasi nga lagi niya sinasabi dito since February, ayaw niya na ng legal hurdles na maiakyat pa sa Supreme Court, etc. Kasi para gusto nating tuloy-tuloy na lang. Pero Attorney, does that contradict yung perceived na concept that the impeachment court is independent from the legislative process? That is a good legal theory. Again, hindi natin alam because this is the first time in history na magkakaroon ng crossover o yung proseso mula sa 90th to 20th Congress. So, hindi alam natin kung ano talaga yung sagot dyan sa katanungan mo. Pero kung titingnan mo, we would rather err on the side of safety rather than on the side of questions and doubts. To clarify, right now, walang powers si SP bilang presiding officer of the impeachment court? That is one school of thought na kino-consider rin ni presiding officer. Another school of thought nga, yung meron pa rin na continuing body. So because of the precarious situation na kailangan mag-elect ang 20th Congress, so iniisip na lang ni SP para wala ng legal question, then wag na muna. Hintay na lang natin yung 20th Congress na maipanganak at mag-convene. So, bali, yung stand po ng impeachment court sa ngayon, wala dun sa dalawang yun? Hindi po namimili yung impeachment court dun sa dalawang schools of thought for now? More of doon sa school of thought na base sa Senate rules nga, no, consistent with the Senate rules as a legislative body, it is trying to balance that. At dahil nga kailangan mag-elect ng Senate President, malamang yung presiding officer din mawawalan ng kapangyarihan. So yun. So it is the safest position as of now because it has a basis in the Senate legislative rules. Attorney. However, sabi ko nga sa inyo, no, this is an ongoing conversation with the public. So lahat naman po ng senator judges, no, whether they like it or not, nakikinig naman po yan at nagmamonitor po. So lahat po ng mga legal theories, lahat ng mga comments and opinions ng iba't ibang mga abogado at saka mga constitutionalists, kino-consider naman po yan. So if the people will be able to proffer persuasive argument towards the convening or swearing in earlier, siguro makonsider yun. But as of now, the presiding officer would like to err on the side of safety and consistent with the spirit behind the Senate legislative rules. Attorney, following your arguments on Dexter po, dun sa pag-require din sa House of Representatives, hindi ba imperative din sa impeachment court to issue na panibagong summon dahil nasa 20th Congress na sila at 19th Congress yun na napadala ng summon sa Vice President? Kung makikita niyo po yung galaw po ng yung galaw po ng impeachment court ay patuloy. So kung medyo may pagdududa ba kayo kung continuing body ba o hindi, the position taken is it is actually a continuing body kasi nga may summons po and we recognize the submissions from the previous Congress. However, meron pa nga pong mga question kung sino po ba yung presiding officer ngayon? Si Senate President pa ba? Dahil nag-adjourn na yung 19th Congress? Or patuloy pa rin ba siya? So on that question alone, mako-connect mo yung summons na yan. Kung makikita niyo yung summons ni Vice President Sara Duterte, nakalagay doon na sagutin niya yung articles of impeachment. Pero isa rin sa nakapaloob sa summons usually ay mag-appear yung nasasakdal before the impeachment court. And when you look at the body or the wording of the summons, walang nakalagay na specific date doon at a set date and time na isiset
ng impeachment court. So, ngayon, doon sa next step natin, makikita yung step 7, appearance of the Vice President Duterte. Paano ngayon malalaman ni Vice President Duterte na kailangan niya mag-appear? Kung 29 ba siya? 30 ba siya mag-a-appear? Hindi niya alam eh. So, malamang sa malamang, isa po yan sa gagawin po ng impeachment court kapag nag-convene na po ito ng sa susunod na session nito. So, Ang issue po for the Vice President to appear at a certain date and time. So makakapaglabas lang po ng bagong calendar kapag Tama po. nakapag-convene. Kapag nakapag-convene na po. At saka kapag naka-comply na po. Kasi naka-hinge po yung convening ng impeachment court doon din po sa certification from the House of Representatives. So, attorney, ibig sabihin po, dependent pa rin po yung calendar ng impeachment trial sa schedule po ng mga legislative processes? Like po sa 28-29 yung start po ng sessions? Hindi ko magets yung yung tanong. Kung dependent pa rin po yung schedule ng calendar trial dun sa magiging schedule po ng mga sessions sa legislative processes basically kasi sa 28 pa po mag-resume yung or mag-start po yung mga sessions. So nakadepende ito po doon kung kailan po siya. Lagi yung tatandaan, dalawang hats ang sinusuot ng Senado. So kapag nagkaroon ng plenary session sa 29, then maaaring magkaroon doon ng pag-uusap. May isang senator judge o senador na tatayo doon para mag-move ng convening again ng impeachment court. Kasi as of now nga walang date na nakaset tayo doon sa 19th Congress nung June 10 na at June 11 na session. So walang nakaset na date. So I think there will be a movement on the floor of the Senate based on the Senate rules para mag-convene po yung Senate Impeachment Court either on the afternoon po or sa another day. Pero attorney, from now until July 27, hindi pwedeng, kasi parang in the past press conferences po sinasabi, kapag may isang senator judge na mag-request na mag-convene, magko-convene yung impeachment court. Pero dahil alanganin kung may presiding officer o wala, so can we say walang convening na reconvene na mangyayari from now until 27? Actually, bigger than that issue is the compliance. Kung makikita nyo po, yung order po ng impeachment court nung June 10 ay conditional po yung pag-set ulit po ng convening doon sa compliance po ng House of Representatives doon sa second order. At saka yung sinasabi ni Presiding Officer and Senate President na hindi po sila pwede mag-convene kung wala pa pong communication from the House kung sino yung House prosecutors. Kasi gusto po nila na magkaroon na ng appearances doon yung House prosecutors at yung defense. Kaya po, hinihintay po ng impeachment court as a condition sine qua non na ma-comply po ng House po yun. Yung po yung import ng second order po. Sir, sorry. Paano kung walang compliance, hindi magko-convene? Or ma-delay ulit yung pag-convene? Hindi mangyayaring July 29? If lang naman, sir, scenario lang to. If by July 29 walang compliance, so walang kasigurohang magko-convene by 29? Nako, hindi ko masasagot yan, no? Kasi hindi ako senator judge, hindi ako senador. But that is in the realm of possibility, siguro. Pero, of course, sa action ba ng impeachment court, yung ba yung gustong mangyari, parang lahat ng steps nga, 55% na accomplish na eh. So, if you look at the intent of the impeachment court wants this process to already roll. And the compliances, the certifications will ensure that there is no more question or any legal impediment once the impeachment court convenes. It actually gives the House of Representatives the power to already decide na tuloy-tuloy na tayo kapag nag-comply yung House doon sa appointment ng House prosecutors at saka yung second order na yun for certification. Dependent yung pagko-convene sa compliance? Yun po ang order po na ng June 10. Kung makikita nyo po. Anong implication po kung hindi sila mag-comply? Alin po?
yung hindi pag-comply, yung second order. Yung I House. cannot hazard a guess. Hindi ko, kasi gusto mong patunguhan ko kung magko-contempt ba o hindi. No, yun yung gusto mong lumabas sa akin. Hindi ko masasagot yan. Kasi hindi nga ako senator judge and depende na lang yan kung anong move nung both parties, no? They are open, they are free naman to file whatever motion they want to file with the impeachment court and let the impeachment court decide on the matter. Yo. Attorney, required din sila mag-submit ng listahan ng mga bagong prosecutors, right? Kailan may deadline ba yan? Yes, walang deadline po. Because ayaw naman natin limitahan yung schedule at kapangyarihan ng House of Representatives. But the impeachment court is hopeful and is also happy na nung last day ng Congress ay nagpahayag yung Speaker of the House na they are going to comply with the 2 certifications, which they already did dun sa una. Sir, do we have an Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natapusin itong ating video na to. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Kung di pa ho kayo nakasubscribe, paabutin na ho natin ng 910,000 subscriber. Every other day, 10,000 subscriber. Sa tingin ho natin, bago mag-July, kaya natin to. Kaya ba natin? Ay, July na pala. So, di ko na alam yung date. Di ko na alam yung month. Oh, July na pala. Bago mag-August siguro, bago mag-August, no? Kaya ho ba natin bago mag-August? Hindi, no rush. Kaya natin yan. Ang 40, ano pa naman di ba? Ganito pa naman kadami yan Oh. 45% naman hindi nakasubscribe sa mga nanonood. Kaya ho natin yan. Maraming salamat mga kababayan. Mali natin ang Pilipinas.